Isang buong linggong umuulan, grounded, hindi makalabas ng bahay, wala ring adventure, at nasa bukid lang ako. At ngayong medyo tumila na ang ulan, pupunta muna ako sa bayan, binisita ko ang aking bahay. Halos 5 araw din kami tumigil sa bukid at sinamantala ko na rin para makadaan sa palengke. Ipapasyal ko rin kayo. Ang bahay namin, malapit lang sa plaza. At 5 minutong biyahe lang, nasa palengke na ako. Dito sa Nasugbu, hindi naman gaano malaki ang pinsala ng bagyo. Bagaman may ilang barangay din na binaha, lumaki ang tubig sa ilog, sa eskwela, wala rin pasok ang mga estudyante. Maging sa munisipyo, gayon din. Pero ngayong medyo tumila na ang ulan, back to business na ulit. And for today's video, update lang muna tayo. Eto, bibili muna ako ng karne. May kamahalan ng isda ngayon ha. Pero sa tilapia at bangos, walang pagbabago ang presyo. Medyo bumaba pa nga. Naumay din kasi kami sa ulam. Araw-araw ba naman, itlog, pritong galunggong, tuyo, pinangat na tulingan, tapos itlog ulit. Eh ngayon, ibubloot ko mag-ina ko sa pata. Pero teka, bakit nga ba yung pata sa harap, yun ang madalas unang maubo sa tindahan ng karne? Well, base sa mga matadero at sa mga eksperto, nabasa ko rin, mas kaunti daw ang taba niyan at mas maraming laman. Pero sa lasa, pareho lang silang masarap, walang pinagkaiba. 320 nga palang kilo ng pata sa amin ha, bali 480 lahat yan, mga 1.5. Dumiretso na rin ako sa tindahan ng gulay, buti may sampalok ako nakita. Namili ako para sa pansigang. Bibili sana ako ng kalabismis o yung sigarilyas, kaya lang gusto ko rito yung talagang murang-mura. Sa susunod na lang siguro, hihintayin ko yung pagdami ng tindang ganito. Ang mahal din ng gulay ha, yung sitaw, 7 piraso, 20 pesos. Lumalabas, 3 pesos ang isa. Makapagtanim kaya nito? Next stop, yung paborito kong bilihan ng kakanin. Sumang dapa, yung magkayakap. 10 piso ang isa, bumili ako ng 5. O tara, uwi na tayo. Yung 1,000 dinukot ko sa bulsa, 300 na lang nakabalik ha. Grabe ang bilihin ngayon. Ang mahal. Pero aabot naman ito hanggang bukas. Yan ang kagandahan pag sinigang eh. Kahit kainin mo ng tanghalian, tapos hapunan gawin pa rin, hindi ka magsasawa. At bago nga pala dumiretso sa bukid, dadaanan ko muna yung dam. Sisilipin ko yung status ng tubig, ilog. Titignan ko lang yung kulay. Alam ko namang hindi pa makapag-hunting ngayon. Sisilipin ko lang yung level. Kahapon kasi, grabe. Napakalakas. At balitaan ko nga pala kayo doon sa isa naming kabarangay yung nadunod. Awa ng Diyos, lumutan na rin kahapon. At mabilis na recover ng Nasugbu Risk Reduction Team. At ngayon, kung makikita ninyo, medyo bumaba ng level. Yung agos, medyo humina na rin. At sa di kalayuan, matatanaw ninyo, may namimingwit na. Pero malayo pa ito sa katotohanan mga ka-office ha. Kapag nagtuloy-tuloy yung magandang panahon natin, halimbawa 2 to 3 days hindi umulan, pag nagkulay hugas bigas yung tubig na yan, pwede na tayong lumusong. So yan ang ating outstanding condition bago tayo lumusong at mag-adventure. Sa lahat ng gagawin natin, dapat pangunahin. Safety first. Walang kwenta ang gagawin natin pagdilibang kung nakasaalang-alang naman ang ating kaligtasan. At mula highway, papasok na ako papunta sa bukid. Shortcut ko ito. Bukod dun sa alternative na daanan dun sa tapat ng irrigation, mas malapit kasi ito. Kaya lang, kapag ganitong umulan, talagang catch basin ito. Bagong gawang kalsada, pero wala pang drainage system. At sa kanyang sitwasyon, pag naarawan, mas delikado dahil tutuban lumot. Madulas. At bago sumapit sa amin, may maliit na tulay na dadaanan. Sakto lang yan hanggang sa 4 wheels. Pero pag truck, hindi na pwede. Alas 8:30 na pala nung makauwi ako sa bahay. Dali-dali, pinahugasan ko na sa anak ko yung pata at pinasalang na agad. Pakukuluan ko pa ito. Medyo matagal-tagal para masarap ang kainan. Masarap dito yung labog na labog at lumulutang na yung taba at yung laman. Kaya habang nakasalang yan, magmimerienda muna ako. Yan yung sumandapa na binili ko kanina sa paborito kong tindahan ng kakanin. Napakasarap nito ha. Tinatawag din itong suman sa gata at lihiya. Pwede mong isawsaw sa pulot, sa asukal, lalo na yung muscovado. Pero pag dito sa amin binili mo, may kasama ng tostado ng nyog na minatamis. Perfect na almusal o kaya merienda. Oh, habang nakasalang yung ating karne, binisita ko muna ang aking mini farm. Kukumustahin ko yung aking mga kambing. Nakakaawa mga ito. Biro mo, 4 na araw tuloy-tuloy ang ulan at hindi sila nakababa. Tinignan ko na rin yung pinapagawa kong project. 1 linggo mahigit na nakatenga ito. Worried na rin ako. Mahigit 1 linggo na siya nakababad sa ulanan at unti-unti nakakita ko kinakalawang na. 1 linggo nakatenga itong ating project na ito. Wala sana akong planong pinturahan ito kaya lang 1 linggo nakatenga sa ulan. Baka 2 linggo na. Kinalawang na yung ating mga trusses. So ito, obligado ako. Lalagyan ko ito na epoxy primer. Pipinturahan natin ito. Wala, nakatenga. Hindi makapagtrabaho dahil puro welding yan. Pagka gumanda-ganda ng panahon, siguro mga after 2 days, patuloy na natin ito.
4 na araw na hindi nakababa ang mga kambing na ito. Doon lang sa kanilang bahay. Pero parang may worry ako. Yung isa kong inahin, parang matamlay. May dalawa kasi ito maliliit pa na anak. At yung isa, medyo mahina. Hindi ko makita kaya umakyat muna ako doon sa kanilang bahay. At nakita ko, halos naubos na rin naman yung mga kumpay na sinabit ko kahapon. Pero di ko makita yung isa niyang anak. Yung isa lang sumasama sa kanya. Mga ilang minuto rin ako nag-ikot at ito, nakita ko na. Hala, patay na. Hindi siguro kinaya sobrang lamig. Ko. Sayang. Patay na. Ito yung pinakabunso sa mga kambing. Dalawa sila. Pinakamaliit ito. Wala, di na kinaya. Gumawa na lang ako ng kapirasong hukay. At doon ko na rin binaon yung kambing. Nakapanghinayang pero wala tayong magagawa. Kaya tuloy lang tayo. Babawi na lang ako sa kanila. This time, hahainan ko sila ng pinakamasarap na treats. Ilang araw din sila na dieta, kaya hahainan ko sila ng masarap na pagkain. Isasabit ko lang ito sa puno habang hindi pa lahat nakamalay. Maya makakita ninyo, magkukumpulan na sila dyan. Paborito nila yan eh. At bago tuluyan bumalik sa bahay, natanaw ko, nakko, yung mga tanim kong mahogany, ang dami na putol. 3 puno ng mahogany. Balik. Nakko, talaga naman. Ang dami nang nabawas sa aking puno. 4 na taon na yan ang nakalipas mula nang tinanim ko. Bago nangyari yan, may 3 nang nauna na putol eh. Sana may matira. Pero still, pasalamat pa rin tayo sa Diyos. May mga bagay na hindi natin inaasahan nangyayari. Sangkap yan para patuloy pa rin tayo magsikap. Nabawasan man ng kaunti, naniniwala ako, may awa ang Diyos. Magtapat ka lang, lilipas ang lahat at makakabawi tayo. O, ayan ang ating sinigang. Hindi ako gumagamit ng artificial na pampaasim ha. Mas masarap pa rin talaga yung natural. O, tignan ninyo. Pinalambot ko yan ha. Kulang 3 oras na pakuluan. Lasa ko nito, mapaparami na naman ang kain ko. Asim. Kain na tayo. And that's all for today's video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang dito na lang. And God bless.